Kung may mga natutuwa sa pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar, may ilan namang nangangamba sa epekto nito sa ekonomiya. Pero ayon sa ilang eksperto, hindi pa ramdam ang epekto ng pagsadsad ng piso sa ngayon. Gayunman sakaling magtuloy-tuloy daw ito, maaari tayong makaranas ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. May report si Maki Pulido. Sumadsad sa 50 level ang halaga ng piso kada dolyar sa intraday trading kahapon. Ngayong araw naman nagsara ito sa 49 pesos and 84 centavos. Huling tumama ang piso sa 50 level noong November 11, 2006. Ayon sa isang ekonomista, isa sa mga dahilan ng paglakas ng dolyar ang pagbabalik ng mga negosyante sa Amerika matapos manalo si US President-elect Donald Trump. Kasi nagkaroon siya ng statement na America First policy. So sabi niya sa kanyang America First policy, he will invite back US companies, give them subsidies and support. Good news ito sa mga OFW. Sa Hong Kong nga, excited na silang magpadala ng remittance. Masaya po kami mga OFW na maganda ang rate ngayon. Sana tataas pa until next year. Pero batid ng ilan na may kakambal itong bad news. Sa mga OFW, maganda yung turnout dahil pag nagpadala ka sa Pilipinas, lumalaki yung value ng money. Pero hindi ibig sabihin maganda yun sa ekonomiya dahil lumiliit po yung buying power ng peso. Dolyar kasi ang pambayad sa mga produktong inaangkat ng Pilipinas mula sa produktong petrolyo hanggang sa soy sauce o toyo. Hindi pa raw agad mararamdaman ang pagbagsak ng piso dahil mas marami pa ang panggastos ng pamilya ng mga OFW. Pero kung halimbawa ay sumadsad sa 55 level ang piso, dito na raw tayo makararanas ng inflation o yung bilis ng pagtaas sa presyo ng mga produkto. Pure impact sa kanila yung devaluation and therefore they have to increase the price, the peso, because the peso cost is higher. Pero hindi nakikita ng negosyanteng si Donald D na lalala pa ang peso depreciation. Lumabas na kasi ng bansa halos lahat ng dolyar mula sa short-term investments na nagresulta sa pagbagsak ng halaga ng piso. The demand for exiting of dollar due to the hot money has already happened. No? The fear of na the interest rates will go up in America already has happened. Yung fear meaning na fold in na. Lumabas na yung pere. So maliit na lang. Kung meron man... Yung reserves ng Central Bank ng buong Pilipinas is about $85 billion. Hindi naman yun basta-bastang mauubos lahat yung supply. Pero mahalaga ayon kay Dina, huwag gaanong nakadepende ang ating ekonomiya sa pag-aangkat. At mangyayari lang daw ito kung maging mas masigla ang manufacturing industry. Maki Pulido, GMA News.